Blessed Sunday, mga kapamuso. Kamusta po ang JSOS? Ayan, parang hindi makahataw ngayon, parang hindi kalmusal ba kayo? Ang aga nyo mag-fasting So sa Martes pa po ang fasting natin, So kaya nga dahil kalahatian na ng taon, mid-year fasting, and nabitin ako kanina sa JSOS, papatugtog ba ulit yon next week? Kasi may inabangan ako singer dun Yung sa pangatlo, next week ulit mga YA singers natin. Yan. Marami tayong magic na ginawa dun Yan, praise God. So ngayon, tayo po ay, dahil kalahatian na po ng taon, ay kailangan ho natin na mag-fasting. Siyempre, although alam naman po natin, ang fasting po ay kasama na po sa buhay ng Kristiyano yan. Actually, kung aaralin natin yung history, ang mga Kristiyano ng unang panahon, twice every week, sila nagfa-fasting Wednesday and Thursday. Yun yung kanilang tradition na kaugalian ng mga Kristiyano. So yun yung fasting day nila. Pero sa atin, di ba, ang hinihingi lang sa atin ng proclaim fasting, first month and then yung mid-year natin of the year. So ngayon po, alam na ho natin, ang topic ko natin dito sa ating fasting ay yung cross ni Jesus Christ. At ano ang ibig sabihin nito sa sanlibutan, sa ating lahat. Kaya ho ang ating preaching ngayon ay konektado po dito. Tayo pong lahat ay tumayo at basahin ho natin ang salita ng Diyos. Alam na ho natin nun, John chapter 3 verse 16. Pero, mas bigyan natin ng linaw. Actually, na ipakita kanina, basahin muna natin yung title. 1, 2, 3, go! Ano kaya kinalaman nitong John chapter 3 verse 16 sa kamandag? Kasi kung alam nyo yung John 3:16, wala namang ahas na tinutukoy dyan. Sa verse 16. Kaya magsisimula tayo sa verse 14 kasi mas mauunawaan natin nung lalim nung talata kapag nakita natin nung kabuuan niya at kung saan, ano yung pinanggagalingan niya, ano ba yung historical background nito. So simulan ho natin ang pagbabasa sa verse 14. 1, 2, 3, go! At kung paanong itanaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang. Gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, 15, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa isang katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po for this day. At magsisimula po kami ngayong linggong ito sa pamamagitan ng pag-aayuno. At ang tema po patungkol po sa krus. At ngayon nais po namin bumalik sa krus mo, Panginoong Hesus. Alam po namin na ito po ay sakripisyo, pagpapakita ng iyong pagmamahal sa amin, nakagustuhan mong iligtas kami. At dalangin po namin, mas lalo po naming maunawaan ang lalim nito, yung ibig sabihin ng krus sa aming buhay, at hindi lamang sa buhay namin, kundi sa buhay po ng aming kapwa. Pagpalain niyo po kami as we study your word. In Jesus' name we pray. Amen. Kagaya ng sabi nga po natin kanina, lunas sa kamandag ang topic. So siguro, alam niyo na kung bakit. Lunas sa kamandag. Kasi babalikan natin yung verse 14. Babasahin ko po ulit, At dito po, para mas maintindihan natin yung lalim, kailangan natin balikan yung historical background niya. Sabi sa verse 14, at kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang. May naalala ba kayong story nito sa Bible? Yung mga makikita natin niya, saan kaya sa Matthew? Yung kay Moses. But definitely sa sa Old Testament. Kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas, gayon din naman ang anak ng tao. So ngayon para mas maintindihan natin to, kailangan natin balikan yung kung saan ito nanggaling. Ito po ay nasa Numbers chapter 21, verses 5 to 9. So babasahin ko po, tapos ibigyan natin ng kaunting paliwanag. Sabi po dito, sa verse 5, nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises. Inilabas mo ba kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom, suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkaing ito. So ito po ay
story sa Old Testament kung saan po ang mga Israelita ay nagreklamo sila sa Diyos. At alam na natin, napakasakit po nito, di ba? Halimbawa, offeran nyo ng pagkain yung, meron na ba kayo na, for example, Chicken Joy? Ay, ang pangit ng lasa nito. O kaya, masarap naman sa panlasa mo, pero choosy pa yung binibigyan. Ano yung pakiramdam nyo pag binibigyan nyo ng pagkain yung kaibigan nyo, pero hindi kinain or ayaw niya, o kaya choosy lang talaga? Definitely tayo masasaktan tayo, di ba? Parang ikaw na nga binigyan, ikaw na nga tinulungan, ayaw mo pa. Hindi lamang sa pagkain. At dito po, sawang-sawa na sila sa, nung time na ito, yung mana. Yung tinapay ito na mas masarap pa sa Nutriban. Di ba? Siba nakatikim ng Nutriban dito? Ako hindi ko inabot yung Nutriban eh. Inabot ko Nestle Twin. Ngayon, may namimigay pa ba sa school ngayon ng tinapay? Parang wala na. Meron pa rin? Ano ba yung tinapay ngayon? Nutriban pa rin? Parang na-intriga ako. Parang di ako nakatikim na Nutriban nung elementary ako. Pero yung Nutriban, ay niluluto. Ang mana, galing sa langit. Di ba, lilitaw tuwing umaga, kukuha sila. Yun yung pagkain nila sa ilang. Definitely, yun yung provision. From that time, may matututunan tayo dito. May mga pagkakataon na kailangan nating makontento kung ano yung binibigay ng ating Panginoong Diyos. Pero dito, nagreklamo sila unang-una yung luho. What's your luho? Kung pagka kayo maluho, iba yung luho sa kailangan. Kailangan ma-differentiate natin yan. Halimbawa, ang cellphone, luho o kailangan? Depende. Depende yan. Hindi ko pwedeng sabihin kailangan, hindi ko pwede. Kasi depende sa pangangailangan mo. Halimbawa, sa eskwelahan ngayon, kailangan na siya ngayon eh. 'Di ba? Pwede naman, kung communication lang, 3310. Meron ba dito may 3310? Buhay pa? Baka pwede pa natin ibenta yan kay Bustoyo. Magkano kaya yan? Yan, so di ba? So, nagreklamo sila. So, ang feeling nila, dinala mo ba kami dito para mamatay? At alam nyo, masakit yun, no? Kasi dinala sila ng Diyos para palayain doon sa pagkaalipin. At alam nyo na yung naging resulta nito. Dalawa lang yung nakarating, not even Moses, doon sa lumang pangako, which is Israel ngayon, si Joshua and Caleb lang. Dahil sa katigasan ng ulo nila. 40 years sila. At ang Panginoong Diyos, pag tayo ho'y nagre-reklamo sa Kanya, nasasaktan po siya. Nasasaktan siya sa ating pagre-reklamo. So, kasi, ang gustong ibigay ng Diyos sa atin, yung kung ano yung best para sa atin. Alam ng Diyos yung best. Sabi mo nga, sa katabi mo, alam ni Lord yung best for you. Yan. Kaya tiwala lang, ha? Huwag mong ipilit yung gusto mo. So sabi sa next verse, sa verse 6, eto na, dahil dito, pinadalhan sila ni Yahweh ng mga makamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. Paano kaya kung applicable pa ito ngayon? Magpapadala kaya si Lord ng ahas ngayon? Sa palagay nyo? O baka mayroon dito, nagreklamo, pagising pa lang, ako, Sunday na naman, ibig pahinga na lang eh. Baka tapos biglang may lumitaw na aso. Ha? Pero ito, so nung Old Testament to, so matindi yung kaparusahan, kasi alam nyo, kumbaga mayroon tinatawag na graded punishment. So mas matindi yung kaparusahan sa kanila, kasi unang-una, nakita na nila mismo ang kapangyarihan ng Diyos. Just imagine, halimbawa tayo, na traffic tayo. Kasi traffic, pupunta ka ng Paranaque. Tapos sabi, sige, malilate ka na. Sabi ni Lord, bubuksan ko yung Laguna Lake. Tapos pagtawid mo sa Laguna Lake, nagreklamo ka pa rin, Panginoon, ba't wala namang ako masakyan dito? Parang ganun, di ba? Nung nakita mo na yung miracles ng Lord, kung paano siya nag-provide, paano kanya niligtas, and then still nagre-reklamo ka pa rin. Kaya babantayan natin yung pagiging reklamador. Bakit? Ang taong reklamador, hindi yan nakikita yung mga positibong bagay. Kahit sa mga kasama mo yung mga kasama mo sa bahay, ang nakikita mo lang, yung nanay mo lagi kang pinapagalitan. Ay, nanay ko, bungangera. Pag uwi ko sa bahay. Pero hindi mo nakikita na nagmamalasakit siya sa'yo. Hindi mo nakikita na pinaghahanda ka niya ng pagkain tuwing umaga, tanghalian, hapunan. Ang nakikita mo lang kung paano ang magulang mo ay masyadong istrikto. Nagigets nyo, mga kabataan? So, dapat pag tayo nagiging reklamador, hindi natin nakikita. Kahit sa natin, di ba ngayon? Sa ating, ito, kampi-kampihan na to Yung kay Marcos, pati kay Duterte, di ba? Hindi mo na nakikita yung positibo Kasi, nakikita mo lang, puro mali.
So dito ho, hindi nila nakikita ang pag-ibig ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos kasi masyado silang reklamador at dahil doon na sila'y naparusahan. Nagpadala ng makamandag na ahas, si Yahweh. Sino ba dito ang hindi takot sa ahas? Naalala ko dito, merong dito sa mesa, yung lumang church yung dito sa may mezzanine na yan, merong malaking ahas, pero feeling ko hindi siya makamandag. I think lang yun, rat snake, hindi makamandag yun. Siyempre, titingnan mo pa ba yung pagmumukhaan, ano kaya to, makamandag o hindi? Basta ahas, iisa lang sa atin yan, takot tayo sa ahas. Diba? So dito, makamandag na ahas at marami ang namatay sa kanila. Sabi pa po sa verse 7, ito yung nangyari. Kaya lumapit sila kay Moises, sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami na kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Nanalangin nga si Moises para sa Israel. Minsan kailangan pa nating maranasan ang palo ng Diyos, ang disiplina ng Diyos para tayo matuto. Kung napanood niyo po yung yung preaching ni Pastor Adel devotion ni Pastor Adel nung prayer meeting nakaraan. So meron ding isang tumatak sa akin hindi ko na maalala yung exact word na para bang minsan hindi mo kailangan maranasan na magkamali para maintindihan mo paano magkamali. Hindi mo maranasan maging addict para maintindihan mo yung mga addict. Hindi mo kailangang lumayo sa Diyos para maintindihan mo kung paano ba yung maging malayo sa Diyos. Hindi mo kailangan mag-fail para maintindihan mo yung mga taong nag-fail. Hindi mo kailangan magkaroon ng broken family para maintindihan mo kung paano yung nararamdaman ng mga merong broken family. Nagigets? Maling thinking yon. Kasi para bang pagka hindi mo naranasan yon, ang thinking sa'yo, wala kang karapatan na pagsabihan ako. Parang ganon. Alam niyo po, hindi natin kailangan maranasan yung mga bagay na masasakit. At dito, hindi sana nila kailangan maranasan na maparusahan ng Diyos. Hindi sana Hindi sana natin kailangan madisiplina ng Panginoong Diyos kung susunod lang tayo kasi napakahirap. Hindi na sana natin kailangan maranasan yung mag-backslide para maintindihan natin na kung ano yung pakaramdam pag nagba-backslide. Napakahirap po bumalik sa Panginoon kapag tayo ay sa totoo lang. Kasi ang daming, parang sa isip mo, ang daming dumidemonyo sa isip mo Huwag ka nang bumalik. Matigas ang ulo mo. Hindi ka na mahal ng Lord. Hindi ka na patatawarin. Ang daming mga kasinungalingan at napakahirap po bumangon. Hindi ho natin kailangang maranasan kung paano bumagsak, kung paano magkasala. At hindi natin kailangang maranasan na tayo ay disiplinahin ng Diyos para tayo ay magsisi, manumbalik sa Kanya. Dito ho, no choice Alam mo yung tama. Pag ikaw ay bumagsak, ikaw ay nagkasala, anong gagawin mo? Humingi ka ng tawad sa Diyos, umamin ka sa kasalanan mo. Dito, sabi, nagkasala kami kay Yahweh. At ang sabi, ipanalangin mo kami. Ito yung prayer request nila, no? Panalangin mo kami. Ano yung prayer request? Paalisin ang mga ahas na ito. Ang tanong, pinaalis ba yung ahas? Sino nakakaalam? Hindi, pinaalis. Tingnan natin, basahin natin yung verse 8. Pakibasa po. 1, 2, 3, go. So, pinaalis ba yung ahas? Hindi. Di ba? Minsan, di ba yung mga prayer request natin, Lord, alisin mo naman itong problema nito. Normal yun, di ba? Pero kung mapapansin mo, hindi naman inaalis ni Lord Ang mahalaga lang, doon sa problema na yun, kasama mo sa Lord. Walang magic, walang instant magic na para bang instant noodles na pag nagutom ka, magpakulo ka lang, o kaya kung painit ka, babad mo, okay na yan, mamaya pwede mo nang kainin. Ang realidad ng buhay, ang pagsubok, hindi yan umaalis. Kailangan mong harapin. At dito, hindi ho umalis yung ahas. Hindi pinaalis ng Lord. Kundi, ang ginawa ni Lord, gumawa ka ng isang piraso. Tungkod, mahabang kahoy. Tapos, titingin lang yung mga tao doon at hindi na sila mamamatay. Ito yung story doon sa John chapter 3, verse 14. So tingnan pa natin the last verse sa verse 9. Ganoon nga ang ginawa ni Moises, kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. So ando doon pa rin yung ahas.
So kung matapang-tapang ka, magpatuklaw ka ng maraming beses, only bite. Hindi ako tatablan, tatakbo ka lang doon sa di ba? Kung ano ka, kung mataas yung pain tolerance mo. O kaya kung makaabot ka pa doon. Just imagine ilang kayo dyan. Hundreds of thousand. Siguro mga 600,000 sila according to the history. Pero marami na kasi namatay, baka nabawasan na. Kung malayo-layo, sabihin na natin, nasa Muson ka, tapos andi dito sa Angono yung tatakbo ka pa, makaabot ka pa kaya? Di ba? Huwag ka magpapatuklaw. Pero ando doon pa rin. Pero mag-e-effort ka pa rin. So ano yung mga lesson na matututunan natin dito? So gusto ko pong ipakita muna sa inyo yung picture na ito. So hindi po yan Yan po ay pinag-aralan ko, wala talagang connected. Hindi siya talaga connected doon sa pero siguro maari nating sabihin, just my opinion, maaring siguro pinagsimulan kasi ito po ay tinatawag ni Rod of Hermes. 'Di ba symbol ng mga medicine? Ito naman yung rod of Asclepius. Actually, ito talaga originally yung symbol ng medicine. Pero nag-iba yung ibig sabihin So magkaiba po siya at hindi po siya konektado dito sa ahas na nilikha yung ginawa ni Moises na nasa mahabang kahoy, sa taas ay merong ahas. So hindi po siya konektado diyan, Pero maari siguro sa yung pinangkopyahan niyan kasi galing po yan sa mga Diyos-Diyosan. At dito po isa picture, so next picture tayo. Ito po yung mga paglalarawan lamang. Pero again, wala hong nakakaalam kung ano yung talagang itsura nito. Walang nakakaalam kasi hindi naman dinescribe dun sa numbers kung ano yung magiging itsura. Para lang magkaroon lang tayo ng idea. Pero hindi yan yung ganyang maaring ganyan, maaring hindi. Basta ang malinaw, mahabang kahoy, tapos doon sa taas, ilalagay yung ahas, tapos itatayo doon. Kaya nga, di ba, yung nabasa natin kanina, kung paanong itinaas ni Moises yung tansong ahas, ganun din itataas si Jesus. So meron tayong larawan na nagko-compare sa dalawa. Ibig sabihin, maaring itong ahas na ito ay unang-una ay nakatayo, itinaas. Pangalawa ay nasa bundok din. Kasi di ba nasa bundok si Lord Jesus Christ pinako doon sa yung kitang-kita siya ng mga tao. So ganun yung paglalarawan. So the question is, ito yung tanong ko Siguro tanong nyo rin, bakit kaya sa ahas kinumpara si Jesus Christ? Di ba ang ahas is symbol of Satan? Pangalawa, sin and temptation. Pero bakit kaya ahas? Pwede namang sabihin natin tupa. Siguro dahil mas mahirap yun, yung tupa. Baka bumagsak yung baka bumigay yung kahoy. So titignan natin yung lalim. Ito matagal na tanong ko to Nung pinag-aralan lang natin, tsaka naliwanagan, okay, napakalalim pala ng ibig sabihin nito. So bakit ahas at hindi iba pang mga ino-offer tulad ng baka, kambing, tupa, kalapate, kung ano-ano pang mga ino-offer sa Old Testament, pero bakit ahas pa na simbolo ng Satan, simbolo ng kasalanan, di ba? So dito muna, so brief muna tayo, maikli lang. Unang-una sagutin muna natin, bakit kaya tanso, hindi ginto? So unang-una po hindi pwedeng ginto, kasi number 1, ang ginto po ay simbolo ng kaluwalhatian at kabanalan. Di ba? Pag may mga bibisitang hari, kadalasan mga nireregalo ay mga ginto. At sa Old Testament, makikita natin yung templo, maging yung tabernakulo, yung nasa loob nun, yung dakong banal at dakong kabanal-banalan, puro mga puro mga ginto yung nasa loob. So definitely, hindi pwedeng maging ginto kasi itong ahas na ito may kinalaman sa kasalanan ng mga Israelita. Pangalawa, ang tanso ay simbolo ng paghatol o judgment at pagtubos. Actually, makikita natin sa Old Testament, yung bronze altar, yung altar, tabernakulo, pati sa templo, merong altar doon Yung sinusunog nila yung mga offerings, tanso yun. Pangalawa, yung palanggana, malaking palanggana yun, o laver, ano ba ang doon? Lavar? Ano ba bigkas doon? Basta palanggana ng tanso, kung saan ceremonially doon na naguhugas yung mga pari habang piniperform nila. So, kaya tanso. Kasi yung tanso may kinalaman siya sa judgment and purification. So, yun na, yung maiksing history lang doon sa bakit tanso at hindi ginto.
So ngayon, magpo-focus naman tayo, bakit kaya imahe ng ahas ang nilagay at hindi tupa? Bakit hindi mga... Kasi iba sabi, sa John 3:16, di ba? Ito nang galing. Pero sabi ni John, doon sa John chapter 1, verse 29, sabi ni John the Baptist, narito, here comes the Lamb of God who takes away the sin of the world. Narito, ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Bakit kaya hindi na lang lamb? Kasi kinakanta pa natin yan. Jesus. Ang sunod, Lamb of God, worthy is your name. So, lamb, bakit hindi ganun? Bakit ahas? Nakakatakot. So, tingnan muna natin. Number 1, siyempre, may kinalaman ito sa panahon nila. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Yan. Maaalala nung mga tao na ito, nung panahon na ito, ito yung nag-cause. Pagka tumingin kayo sa ahas na yan, maaalala nyo yung kasalanan nyo. Ano nyo, from time to time, maganda rin balikan yung mga kasalanan natin. What I mean, hindi babalikan na isa sa buhay natin. Siguro ang tamang salita is mag-reflect. Ito, madalas itong ginagawa ni Pablo. Yung isang mga sa favorite verse ni Pastor Joe, di ba? Yung 1 Timothy chapter 1 verse 12, 13, and sunod-sunod yun. Pag naaalala ni Pablo yung kanyang kasalanan, naaalala niya yung biyaya, kagandahang loob ng Diyos. Maganda rin, minsan babalikan natin kung saan ba tayo nang galing. Hindi para balikan yung pamumuhay na yun, kundi para sariwain yung pag-ibig ng Diyos, para sariwain yung pagpapatawad ng Diyos, para sariwain yung kagandahang loob ng Diyos. At dito, sinadyang ahas yung imahe para maalala nila, ito yung kasalanan nyo. Ito yung sumpa na ibinigay ko sa inyo, na dulot ng kasalanan ninyo. Sabi ho dito, sa verse 5, again, babasahin ko po muli, no? Nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises, inilabas mo ba kami sa Egypto upang mamatay lamang sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom, suyang-suya na kami na walang kwentang At dahil dito, pinadalhan sila ni Yahweh ng mga makamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. At sabi dito sa verse 8, sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ibig sabihin, nung naglagay si Moises nung kahoy at nung ahas na mataas at itinayo niya yon, automatic ba na yung tao ay mabubuhay? Halimbawa, nagtayo siya, si Moses, dahil nagtayo siya, mabubuhay na ba yung mga Israelita? Hindi. Ano yung requirement? Tumingin. So kung hindi ka titingin doon, mamamatay. Nagigets nyo? So ngayon, dahil required silang tumingin, ano yung makikita nila? Yung ahas. Yung magpapaalala sa kanila, ito yung dahilan kung bakit kami maraming namatay sa mga kasama namin at maaalala nila yung kasalanan nila. At makikita rin natin yung hiwaga, no? Ano ba yung gamot sa ahas? Pag nakatuklaw ka ng makamandag na ahas, di ba yung mismong kamandag din? Di ba yung tinetesting nila ngayon, yung sa kabayo, kawawa yung mga kabayo, yun yung pinantetesting eh. Nakalimutan ko yung pangalan ng tao, hindi siya tinatablan ng immune na siya. Pero na-hospital pa rin siya kasi may mga pagkakataon pagbagong ahas. Diba yung pagbagong ahas na yung tumuklaw sa kanya, hindi familiar yung immune system niya. Minsan na-hospital siya. Diba naalala niyo yung seminar ni Brother Almond? Akala natin joke eh. Pag natuklaw ka ng ahas, ang unang-unang gagawin mo, ano gagawin mo? Makikipagtitigan ka sa ahas. Kasi kailangan kilalanin mo eh. Ano mga klaseng ahas to? Ito ba ay rattlesnake? Wala namang rattlesnake dito. Ito ba ay Philippine cobra? Ito ba ay king cobra? O ito ba ay pit viper? Or ito ba ay rat snake lang na walang... Kasi doon didepende yung ituturok sa'yo na gamot. Ang problema, di naman natin kilala yung mga ahas eh. Basta sa atin, iisa lang yan. Ahas lang yan. Makamandag o hindi. Basta ahas, lahat kami. Takot. Takot ba kayo? Parang ako lang yata takot dito ah. So yun no, sino mang tumingin? It requires faith. So yun po yung magandang, hindi naman si maganda, pero ito yung nais ng Diyos sa kanila
Alalahanin nyo yung kasalanan ninyo. Alalahanin nyo yung naging sumpa. Mga kapamuso, no? Maging lesson ho sa atin to, no? From time to time, let us reflect. Balikan natin yung kung paano tayo pinatawad ng Diyos, kung paano tayo binangon ng Panginoong Diyos. Masamang alaala. Titingin ka sa ahas masamang alaala siya Ganon din naman. Yung mga masamang alaala natin, di ba yun yung nagiging source din ng inspiration natin, motivation. Dahil lalaban ako kasi nakaraan, nalampasan ko to Di ba yung maganda yung ginawa nung preaching nung Sunday, di ba? Yung Lazarus in me, thank you God. Pa kayo? Di ba? Binabalikan natin yung dating answered prayer lang to, ngayon answered prayer na Yun nga, nilagay ko nga dun Dati, di pa sigurado kung kakain kami or isang beses lang kakain, 3 beses, o wala talagang kakain. Pero ngayon, nakakakain na, di ba? Kahit papano, pag walang kanin, skyflakes. Importante may pagkain. Kaysa dati, malunggay araw-araw, Nalunggay araw-araw ulam namin. Ganon. So, maganda rin balikan Magbalik tanaw ka kasi makikita mo, wow, grabe si Lord. Inahon niya ako sa kahirapan, inahon niya ako sa putik, inahon niya ako mula sa kasalanan. At dito, alalahanin natin kung paano tayo binangon ng Panginoong Diyos. And number 2, bakit ho imahe ng ahas ang nilagay at hindi tupa o anong pang mga larawan? Number 2, next. 1, 2, 3, go! Yan, ito po, noong mga tao nung during this time, hindi pa nila naiintindihan ito. Ang makakaintindi lang ito nung panahon ni Lord Jesus Christ at yung panahon natin ngayon. Kasi wala pa silang idea, wala pa silang larawan about the Messiah, about the Savior. Wala pa silang larawan nung panahon na to, hindi nila maiintindihan. Pero tayo maiintindihan natin ito at nung panahon ni Lord Jesus Christ, kasi pinaliwanag niya Sabi ho dito sa John chapter 3, verse 14, at kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao. Naalala nyo ba ano yung context ng John chapter 3? Sino kausap ni Lord Jesus Christ dito? Si Nicodemus. Diba? Kailangan ikaw ma-born again ka para ikaw makapunta sa langit. Diba? So yung context nito, yung kausap niya si Nicodemus, is about salvation. It's about kung paano tayo ay nagkasala, pero si Lord Jesus Christ, siya ay magiging sakripisyo. At nung pinapaliwanag ni Lord Jesus Christ ito, hindi pa ito naiintindihan ni Nicodemus. Hindi pa nila naiintindihan ito. Ano ibig sabihin ng itataas? Kung paanong itinaas ni Moises. Hindi pa nila naiintindihan nung panahon na to na si Lord Jesus Christ ay ipapako pala. Pero tayo naiintindihan na natin. At yung mga apostol, pagkatapos na si Lord Jesus Christ ay maipako sa krus, namatay siya, muling nabuhay, tsaka pa lamang nila naiintindihan. Pero nung pinapaliwanag to ni Lord Jesus Christ, hindi pa nila naiintindihan ito. At tayo, malinaw na malinaw sa atin na yung pagsasalarawan, pagkukumpara, yung tulad ng ahas na tanso na ginawa ni Moises at yung pagtataas kay Lord Jesus Christ sa krus. Hindi binanggit dito krus Pero alam natin na ang ibig sabihin nito, yung krus na pako si Lord Jesus Christ. Ipinapahiwatig yung darating na tagapagligtas. Sa katunayan, sabi ho dito sa Colossians chapter 2 verse 17. At kung paanong itinaas, ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Actually, kung babasahin natin sa English, shadow. These things are the shadow of the past or foreshadowing sa iba. Ano ba ibig sabihin ng shadow? Pag nakikita natin kahit sa Hebrew, sa Book of Hebrews, ang mga bagay na nangyari sa Old Testament, foreshadowing of Christ. Ano bang meron sa anino? Ito, may mga anino dito. Ang unang-una, yung anino ba, yan ba yung realidad? Hindi. Kung gagalaw ka, gagalaw yung anino. Pero hindi siya yung realidad. Hindi mo mahahawakan, hindi mo masusundot yan. Kasi yung reality, yung may-ari ng anino. So, ibig sabihin, yung mga nangyayari sa Old Testament, tatandaan natin, lahat ng nakasulat sa Old Testament, lahat yan connected
sa New Testament. Ang Old Testament at New Testament, iisa ang pinatutungkulanan, si Lord Jesus Christ. At dito po, at malinaw na sinabi, kung paanong itinaas yung ahas na tanso, ganun din itataas yung si Jesus, yung anak ng tao. So, binibigyan ng larawan, ipinapahiwatig kung paanong ang ahas na tanso ay naging lunas sa kamandag. Si Jesus din ay magiging lunas sa kamandag na meron tayo. Ano ba yung kamandag na yon? Kamandag ng kamatayan. Mamaya, babasahin natin yon. Lahat ho tayo natuklaw ng ahas. Alam nyo ba yon? Hindi ho physical na ahas. Pero meron ba dito talagang natuklaw ng ahas? Meron ba? Baka meron. Nakahawak lang ako dati. Yung ahas tubig eh. Marami palang ngipin yun. Pero wala daw kamandag yun. Pero ito, hindi man tayo lahat natuklaw ng literal, physical na ahas, pero lahat ho tayo natuklaw ho at meron tayong kamandag, nakalalaso na kamandag ng spiritual na ahas. Bakit ho? Lahat ho tayo nagkasala. Kaya kung nasasabi nyo hindi pa kayo natuklaw, mag-usap ho tayo mamaya. Natuklaw ho tayo. Kaya ho lahat tayo nangangailangan ng tagapagligtas. At dahil nangangailangan tayo ng tagapagligtas, kailangan nating tumingin sa tagapagligtas. At kung hindi tayo titingin sa tagapagligtas na si Jesus, lahat tayo mamamatay sa kamandag ng ahas na ito. Na makikita natin sa Genesis chapter 3 at binanggit din siya sa Revelation, yung matandang ahas na luminlang sa lahat ng tao, na nagdulot ng kamatayan. At ito po yung meron tayo. Kamatayan po yung katiya. Yung kamatayan ho talaga yung mararanasan natin. At hindi lamang po ito physical na kamatayan. Ito ay eternal na kamatayan kung hindi tayo titingin sa tagapagligtas. So si Jesus po ay malinaw na larawan na darating na tagapagligtas. Kailangan ho nating tumingin sa Kanya. At lahat ho tayo, para hindi ho natin maranasan ang sinapit ng mga Israelita, ang mararanasan natin spiritual na kamatayan, kailangan nating tumingin sa ating tagapagligtas. At yung pagtingin na ito, hindi lang basta tumingin, nangangailangan ito ng pagtingin na merong pananalig. And number 3, ano ho? Basahin po natin. 1, 2, 3, go! So yung number 2, para ipahiwatig na si Jesus yung darating na tagapagligtas. Pero yung number 3, bakit siya kinumpara sa ahas? Kasi si Jesus mismo tinuring siyang makasalanan. Diba? Larawan siya ng kasalanan yung ahas eh. Pero si Jesus, tinuring siyang makasalanan. Sabi dito, nabasa na natin yung John chapter 3 verse 14. Next na tayo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Basahin nga po natin. 1, 2, 3, go! Yan, babasahin ko po sa English, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Hati-hatiin muna natin. Sige, balik tayo sa Tagalog. Unang-una sabi doon sa unang bahagi, si Jesus, hindi siya nagkasala. At dito talaga makikita natin sa kabilang banda, bakit siya kinumpara sa ahas? Kung paano tinaas yung ahas, itataas si Jesus. Pero si Jesus po, wala po siyang kasalanan. Nilinaw na. Okay? Malinaw po. Wala po siyang nagawang kasalanan. Ni isa. At yun po ay hiwaga ng virgin birth kasi hindi niya naman na yung kasalanan ng tao. Pero sabi sa susunod na bahagi, sabi, ngunit alang-alang sa atin, si Jesus ay itinuring na makasalanan. Sabi sa English, to be seen on our behalf. Kung liliteralin natin, siya'y naging kasalanan para sa atin. Ano hong merong sa kasalanan? Consequence ng kasalanan. Pag nakagawa ka ng kasalanan ay napaparusahan ka, di ba? Pero alam nyo po,
Laliman pa natin. Ang kasalanan po, ang dulot nito, sumpa. Naniniwala ba kayo doon? Sumpa, malinaw na sinabi yan sa Bible eh. Bakit ito sumpa? Unang-una, dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan. Pangalawa, dahil sa kasalanan, ito, sumpa talaga, napalayo ka sa Diyos. Mawala lang ang Diyos sa buhay mo, talagang sumpa na yan eh. Bakit? Saan kinumpara ang Diyos? Liwanag. Pag wala ang Diyos, anong meron? Madilim. Di ba napakahirap yung pagka naputulan ka ng kuryente, nawalan ka ng aircon, o ganyan. Pero ilaw na lang. Napakahirap. Just imagine yung mga lugar na 6 na buwan ang gabi. Di ba merong mga ganon sa North Pole yata or South Pole? Di pa kasi yung nakakarating doon. So, si Lord Jesus Christ, itinuring siyang makasalanan. Yung mga sumpa na dapat na para sa atin, siya yung sumalo. Bakit? Ano yung purpose? Para sa Kanya, tayo ay magiging matuwid sa harap ng Diyos. We become the righteousness of God. Di ba lagi nating naririnig, Lord, hindi ho kami karapat-dapat. Tama naman yon. Lord, makasalanan kami. Tama rin naman yon. Pero tatandaan ho natin, naging karapat-dapat tayo sa Diyos, hindi dahil sa iyo, hindi dahil sa akin. Dahil kay Jesus. Kasi bakit? Ang nakikita po ng Diyos Ama sa atin, si Jesus po na namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang nakikita ng Diyos Ama, pag tayo dumadalangin sa Kanya, si Jesus na napako sa krus, muling nabuhay. Si Jesus na nasa kanan ng Diyos, nasa kanan ng trono ng Diyos, na pag tayo ay lalapit sa ating Diyos Ama, merong Jesus na magiging attorney natin. Kaya nga, di ba, nananalangin tayo sa pangalan ni Jesus. Di ba, parang yung sa bahay lang yan. Pag inutusan ka ng nanay mo, ano sabihin mo? Hugasan mo yung plato. Kaya ikaw inutusan, sabihin mo sa kapatid mo, maghugas ka daw ng plato, sabi ni mama. Kasi may kapangyarihan, may authority. Sabi ko sa Bible, Matthew chapter 28, verse 18, lahat ng authority ay binigay na ng Ama sa anak. So pag tayo lalapit sa pangalan ni Jesus, patatawarin tayo. Sabi sa Hebrews chapter 10:19, tayo ay makakapasok sa dakong kabanal-banalan sa presensya ng Panginoong Diyos dahil merong Jesus na namatay, nagsakripisyo para sa atin. At dahil dito, tayo ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Pag gumaharap tayo, ang nakikita ng Diyos, yung isang taong pinatawad. Okay? So wag ho tayong mag-atubiling lumapit. Wag ho tayong magduda. Sa pangalan ho ni Jesus, lalapit tayo sa Diyos Ama. Dahil meron hong sumalo ng mga kasalanan natin. At ito pong maganda ho itong alalahanin. Kaya, alalahanin natin itong talatang ito, no? Pag tayo nanlalamig, o para pag gusto natin, natutokso tayong gumawa ng kasalanan. Buhay po, buhay ang isinakripisyo ni Jesus para ho tayo makalapit. At sa sobrang tindi ng sumpa ni Jesus, siya yung nakaranas ng sumpa eh. Tingnan ho dito sa Matthew chapter 26, verse 42, para maintindihan natin yung lalim. Sabi dito, muli siyang lumayo, Ama ko, kung hindi po maaaring maialis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang inyong kalooban. At mababasa rin natin yung sa 29 yun, ano? Sa verse 39, sabi ni Lord Jesus Christ, Lord, kung maaari po, yung kopang ito ay hindi ko maranasan. Ano ba yung kopa na yun? Unang-una yung kopa, di ba yung inumin, yung tasa? Ibig sabihin, unang-una, cup, sa English cup. Unang-una yung cup of suffering. Si Jesus yung sumalo ng paghihirap. Pangalawa po, yung cup of God's wrath. Ano yung God's wrath? Yung galit ng Diyos. Si Jesus po sumalo. Kaya nga sabi niya sa verse 46, sabi dito, Matthew 27 verse 46, nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lemi sabachthani. Nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? This is the first time naramdaman ni Jesus, hindi ko nakasama ang Diyos Ama. That's the first time na naranasan niya. At that moment, naranasan ni Jesus, naramdaman ni Jesus, yung sumpa nung kasalanan, siya yung sumalo. Napakalalim pala ng ibig sabihin na ito.
Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kung mababasa natin sa ibang bahagi, John chapter 8, verse 39, sabi ni Lord Jesus Christ, lagi siyang pinapakinggan ng Diyos Ama kasi lagi niyang ginagawa ang kalooban ng Ama. Laging siyang sinasamahan ng Ama kasi lagi siyang sumusunod sa Ama. Pero right from this very moment, laging sumusunod si Jesus hanggang sa krus ng Kalbaryo, Philippians chapter 2, verses 6 to 8, sumunod si Jesus sa kalooban ng Diyos Ama hanggang kamatayan sa krus. Pero sabi ni Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Para hindi natin maranasan to. Kasi ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. Ayaw ng Diyos na ang bawat isa sa atin at ng bawat tao sa buong mundo ay mapalayo sa Diyos habang buhay at habang buhay ay nasa impyerno. 1 Corinthians chapter 3, 6, 19 and 20. Buhay yung pinansagip sa atin. Pinantubos, redemption. Uso pa ba yung sanlaan ngayon? Di ba? Pag sinasanla, magsanla ka, anong gagawin? Merong timetable, timeline. Kailangan makuha mo siya, babayaran mo siya, meron ng interest. Tayo ay tinubos ng Diyos. In the first place, pag-aari tayo ng Diyos. Bakit kailangan tayo tubusin? Pero ano yung pambayad? Hindi ho pera. 1 Peter chapter 1, verse 18, hindi ho pera, hindi silver and gold. Buhay ni Jesus, dugo ni Jesus, nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Sa sobrang tindi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Naranasan na ba ninyo na malungkot? Naranasan na ba ninyo na feeling nyo kayo lang yung mag-isa, wala kayong kasama? Sino dito nakaranas na? Feeling niya wala siyang kaibigan, na sobrang meron na, nagtaas ng kamay. Diba? May dalawa. Naniniwala ako dumating na sa punto ng buhay natin yun, pakiramdam natin, walang nagmamahal sa atin, walang nagpapahalaga sa atin, walang nakakakita ng kahalagahan natin. Ito, si Lord Jesus Christ, naranasan niya. At hindi lamang tao, kundi yung Diyos Ama. Just imagine. Napakasakit, di ba, na pabayaan ka ng magulang mo? Pabayaan ka ng nanay mo, pabayaan ka ng tatay mo, pabayaan ka ng pamilya mo. Si Lord Jesus Christ, pinabayaan siya ng Ama. Hindi dahil nagkakagawa siya ng kasalanan, kundi tayo ang nakagawa ng kasalanan. Ang tawag po doon, substitutionary death. Si Jesus yung pumalit. Na imbis na tayo yung sasalo ng bala, merong sumalo na iba. Si Jesus yung sumalo ng bala. Lahat po ng iyan ay nangyari dahil po sa mga nagawa nating kasalanan. Kaya mga kapamuso, hindi tayo nagsasawa na mangaral patungkol sa kasalanan. Wala hong maliit, malaking kasalanan, lahat yan ay kasalanan. Minsan nagkukumparahan pa tayo eh. Ay, piso lang naman yung ninakaw ko eh. Ay, 5 piso lang naman ninakaw ko eh. Sa kanya, 1,000, ganyan. Wala hong malaki, maliit. Lahat po yan may sumpa. Lahat po yan namatay si Jesus dahil dyan. Ay, konti lang naman yung kinopya ko sa classmate ko. Mali pa. Wala hong. Hindi ho natin pwedeng, yun ang problema sa atin eh. Alam niyo, pag sinusukat na natin yung kasalanan natin, unang-una ho nagiging self-righteous na tayo. Kasi unang-una, kinukumpara mo na yung sarili mo sa kapwa mo. Ikumpara mo yung sarili mo sa Diyos. Di ba? Ano sabi ni Lord Jesus Christ? Be perfect as I am perfect. Maging ganap kayo kung paano ako ganap. Wala akong perfecto sa atin, pero magiging ganap po tayo sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paano hong itinaas ang ahas na tanso, ganun din itataas ang anak ng tao. At ngayon, malinaw sa atin ang larawan. Ano po yung larawan? Larawan ng krus at si Jesus na nakapako sa krus. Kaya ano ho yung kailangan natin gawin bilang aplikasyon po? Basahin ho natin. 1, 2, 3, go. Si Jesus lang ang solusyon sa kamandag ng ahas, kaya sumampalataya na tayo kay Jesus ng buong puso. Si Jesus lang ang solusyon. Balikan natin yung ahas na tanso. Bakit iisa lang yung ginawa?
Ang dami-dami nila. Pwede naman gumawa si Moses siguro, gawin natin siguro mga 5 o kaya 12, tagi-isang lahi. Bakit isa lang? Magsisiksikan sila sa isang lugar. Ipinapakita sa atin, iisa lang talaga ang solusyon. Iisa lang ang daan. Ngayon, pinagdedebatihan pa nila eh. Lahat daw ay daan patungo sa Diyos. Pero malino na sinabi ng Biblia, iisa lang ang daan papunta sa Diyos. I am the way, the truth, and the life. Sabi ni Lord Jesus Christ, wala nang ibang solusyon. Ang kamandag ng ahas, kamandag ng kasalanan, at kamandag ng kamatayan. Si Jesus lamang po. Isa-isahin natin. Si Jesus lang ang solusyon. Ahas. Sabi dito sa John 3:15-16, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak. The only begotten Son. Kaisa-isa lang. Nag-iisa lang. At wala nang iba pa. At alam nyo, no, pagka inaral nyo pa yung lalim na yan, itong verse na ito ay nagpapatunay na si Jesus ay Diyos. Kasi yung original na salitang ginamit dyan ay monogenes. Mono, one, genes. Yung gene, di ba? Ibig sabihin, kung ano yung gene, or genes ng God, yun din siya. Kung ano ang Diyos, ganun din si Jesus. Kaya nga sabi sa Philippians 2:6-8, bagamat siya Diyos, hindi niya pinilit ang kanyang karapatan na maging Diyos, pinili niya magkatawang tao. Sa kanyang pagkakatawang tao, namatay siya bilang isang tao hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus lamang po ang solusyon. Si Jesus lang ang tanging offering. Kasi ang kailangan offering sa kasalanan, perpekto. Sabi ho, no, sa 1 Corinthians chapter 15:56, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Tapos sa 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Malinaw po, merong kamandag, merong kamatayan, pero magpasalamat po tayo. Sabi sa verse 57, ang tagumpay, ang kaligtasan ay makakamtan natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At pangalawang bahagi kanina ng ating application, basahin natin 1, 2, 3, go! Yan. Lagi nating naririnig to, pero hindi tayo magsasawang uulit-ulitin ito. Balikan natin yung pananampalataya natin. Sabi sa verse 16, babalikan ko, kumpletuhin natin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maliligtas. Sabi pa sa verse 17, magandang maalala natin to. Isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas sa pamamagitan. At ito po magandang maalala natin, ang kagustuhan po ng Diyos sa atin ay para sa ating kabutihan. Kaya kung may mga pagkakataon na pumalya tayo o hindi nasunod yung plano natin, isipin ho natin, unang-una, baka ikaw may nagawa kang mali. Pangalawa, ginawa mo na lahat yung tama, pinanalangin mo na, baka hindi yan talaga ang kalooban ng Lord sa buhay mo. Tandaan ho natin, ang gusto ng Diyos ay tayo ay mapabuti. Ang gusto ng Diyos, mapunta tayo sa Kanyang perfect will. Naparito si Jesus para hindi ho tayo sumpain. Para hindi tayo hatulan. Naparito si Jesus para tayo ay iligtas. At kung tayo ay mahahatulan ng Diyos, hindi ho kasalanan ng Diyos yun, kasalanan natin. Kasi binigyan ang bawat isa sa atin ng pagkakataon na sumampalataya kay Jesus. Diba? Pag lumalabas tayo, nag-evangelism tayo, hindi natin pinipilit yung Word of God. Sinasabi pa nga natin, wala tong pilitan. Kung ayaw mo, wag mo. Kung gusto mo, sige, sumampalataya ka. Walang pilitan dito. Pero tatandaan natin, anuman yung magiging desisyon natin, makakaapekto sa atin. Si Jesus po ay naparito para tayo ay iligtas. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ito, no? Si Cody Coots. Yan. Isa po siyang pastor sa Kentucky. Ano po yung hawak niya? Anong ahas kaya yan? Cobra ba yan? Actually, it's a rattlesnake.
Wala naman dito yan, ano? Ang rattlesnake, alam mo, palagay nyo, ito ba ay makamandag? Makamandag yun, ano? So, isa po siyang uri ng viper. So, isa po siyang Pentecostal church. Actually, third generation na po siya. Yung lolo niya, tsaka yung tatay niya, na ang pangalan ay Pastor Jamie Coots. Actually, yan yung tatay niya. Namatay po yan noong February 15, 2014, during their service. Natuklaw po siya ng rattlesnake. Magdala kaya tayo ahas dito, no? Oh, hindi kasi yung paniniwala nila na hindi sila tatablan. Ito po yung maling application. Ano? Wrong, tandaan natin kaya nag-aaral tayo nung nakaraan wrong interpretation of the Bible can lead to wrong application. Kasi, yung paniniwala nila yung Mark chapter 16. Alala nyo, Mark chapter 16 verse 17, di ba? Na sa pangalan ni Jesus, hindi ka tatablan ng mga tuklaw ng ahas, uminom ka ng lason, hindi ka mamamatay. In the first place, unang-una po, no, ito, medyo controversial to. Sa original manuscript, wala naman talagang verse, mula verse 9 hanggang 18. Yan po yung pinagdidebatehan ng mga King James Version believer. Wala po talaga yun. Kasi yung sa matandang manuscript, wala yun. Tapos dinagdag na lang siya nung pinagkopyahan ng King James. Pero malalim na ano pa yun. So, huwag natin pansinin. So, ganun pa man, whether ando dun yun, sa original or hindi ho dapat natin nililiteral yun. Di ba sabi ni Lord Jesus Christ, wag mong subukin ang Diyos. Ang sabi ni Satan sa kanya, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, tumalong ka dyan sa bangin. Di ba sabi nila, namatay ang kanyang tatay. At ito po ay ipinagpatuloy ni Cody Coots. Hindi ko maalala kung ano yung date, I think 2019 yata. So next slide natin. Yun, one of the service, isang Sunday, meron pa ba? May picture pa. Yan, the moment na yan, natuklaw na po siya ng ahas na yan. At tutuklawin pa lang, yun na yun. Actually, may video yan, pero hindi ko na papakita kasi baka takot kayo sa dugo. Kasi nagdugo talaga yan eh. So, pinagpatuloy pa rin. Sumisigaw. Alam niyo naman, Pentecostal, di ba? Familiar kayo. In Jesus' name, no power can stand against the power of God. Basta, mga Pentecostal, yung mga talagang matitindi. Hindi ako tatablan ng tuklaw, kamandag ng ahas. Kasi paniniwala nila eh. Tapos, naalala niyo pa yung kay Pablo? Sa Acts chapter 28, verse 3. Di ba si Pablo noon, nagkukuha siya ng, nung lumubog yung barko nila, actually hindi naman lumubog, nasira lang. Tapos kumuha siya ng yung panggatong. Pagkuha niya panggatong, merong pumulupot na viper. So, ahas kasi, pag ahas, napaka-general eh. Makamandag o hindi makamandag. Pero viper, isa siyang uri ng makamandag na ahas. Ito po ang rattlesnake ay isang uri siya ng viper. So, naghihintay yung mga tao doon, yung mga local, kung mamamatay. Hindi namatay si Pablo. Kaya siguro Diyos ito, sabi ng mga locals doon. So, maling application. So, sabi niya sa kanyang mga ka-member, huwag niyo akong dadalhin sa ospital, dalhin niyo ako sa bundok. Pero sabi nung kanyang member, next slide natin, yan, ito po no, binuhat na siya. Sabi ni Cody Coots, huwag niyo akong dalhin sa ospital, dalhin niyo ako sa bundok. Pero hindi sinunod ng kanyang ka-churchmate. So, dinala siya sa ospital at nabuhay pa siya. At hanggang ngayon po, nagpa-practice pa rin sila ng ganyan. Ano? Hindi na natuto. May ano diyan may quotation diyan di ba? Pag nagkamali ka ng isa, okay lang eh. Pag inulit mo pa, may tawag doon, hindi natin mabanggitin. Minsan ganyan tayo, di ba? Di na tayo matuto eh. Di na natuto. Sabi na nga, wag kang pumunta dyan, pupunta ka pa rin. Sabi na wag mong sagutin, sinagot mo pa rin. Ay, ba't tumatawa? Diba? Hindi na natuto. Ano ba yung lesson dito? Ano ba yung lalim? Kasi alam niyo po, no, ang pinakamatinding kalaban natin, hindi yung ahas na pisikal.
Ang tinutukoy po dito yung espiritual na ahas na papatay sa atin hindi lamang sa pisikal na katawan, kundi maging sa ating kaluluwa sa impyerno. At tayo, kung naniniwala ako, lahat tayo dito, merong Jesus sa buhay natin. Amen? Yan. Kung talaga nananampalataya tayo kay Jesus, hindi tayo tatablan ng ahas, kamandag ng ahas na ito. Kailangan natin si Jesus. Si Jesus lamang ang solusyon. At hindi ho natin kailangan magpatuklaw sa ahas, sapagkat ang pinakamatinding kalaban nating ahas ay yung si Satan at ang kanyang panunukso sa atin. Basahin natin for the last time sa ating conclusion. 1, 2, 3, go. Ang sakripisyo ni Jesus sa krus ang tanging solusyon at lunas sa kamandag ng kamatayan dahil sa ating mga kasalanan. Tumingin, tumawag at manalig kay Jesus upang maranasan ang kagalingan at kaligtasan. At this week po ay sasariwain po natin muli ang sakripisyo ni Jesus sa krus. So sa mga nais pong makiisa sa fasting po natin, i-distribute po natin. Taas lamang po kayo ng kamay at naririto po yung ating mga ushering. Kung mapapansin po natin dito, the cross, konektado po sa ating lesson. I think meron din naman ito, no? Kung kayo po ay techie, meron din ito sa YouVersion. Limited edition lamang po yung pinrint natin. Pero maganda, merong sasagutan. Dito po sa mga devotion na ito, muli babalikan natin yung lalim, lawak, ng kahulugan ng krus ni Jesus. So sa lahat po, iniimbitahan namin, inaanyayahan namin ang bawat isa na makiisa po sa pag-aayuno na ito. Nasisimulan po natin sa Martes. Martes, Miyerkules at Huwebes, at pagdating naman po ng Friday ay worship night. Bukas po, laktaw, kasi sasagutin natin yung mga nasa unang pa. At hanggang bukas po, para pagdating po ng page 15, unang araw, yun na po yung ating babasahin natin. At bukas po, meron tayong online huddle. So nabigyan na po ba yung mga may kagustuhan nito? At kung meron po sa atin, pwede ho tayo sa YouVersion, sumabay, meron na available na po yan para masabayan natin. Siguro yung mga prayer request dito, pwede nating isulat na lang sa notebook natin. Just contact us kung gusto niyo ng kopya. So ngayon tayo po ay tumayong lahat, i-dedicate po natin ito. At yung mga natutunan po natin ngayong araw na ito, napakalalim po pala ng John chapter 3 verse 16. Lagi ho nating tatandaan, ang krus po ni Jesus ay krus ng pag-ibig ng Diyos. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kung noong unang panahon, ang krus ay sumisimbolo ng sakripisyo. Noong unang panahon, ang krus ay simbolo ng kaparusahan. Noong unang panahon, ang krus ay simbolo ng sumpa. Tatandaan natin nung krus nung unang panahon. Pero nung krus ngayon, pag nakikita natin, simbolo na ito. Palatandaan na ito. Patunay na ito ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang pangalawang kahulugan po ng krus ngayon ay krus ng kaligtasan. Krus ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin at ito po ay krus ng pagliligtas sa atin. Pagbibigay ng regalo ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayon ho, again, bawat isa ho na nais ho makiisa sa pag-aayunong ito, balikan ho natin ang krus ni Jesus at kung ano po ang kahulugan nito sa buhay natin, sa buhay ng bawat tao sa sanlibutang ito. Balikan natin. Sapagkat yun po yung kailangan natin. Para hindi ho tayo matulad sa mga Israelita na nakalimutan ng pag-ibig ng Diyos, na nakalimutan ng pagliligtas ng Diyos dahil lang nakaranas sila ng problema. Muli nating balikan ang krus ni Jesus
sapagkat ito po ang dahilan kung bakit po tayo nakakaharap muli sa ating Diyos Ama, sapagkat ang krus ni Jesus ang dahilan kung bakit po pag tinitignan tayo ng Diyos Ama, ang tingin niya sa atin ay hindi makasalanan, kundi matuwid. We are righteousness of God through Jesus Christ. Let us all pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sapagkat kami ay natuklaw ng ahas. At nananalaytay sa aming pagkatao, dumadaloy sa aming pagkatao, ang kamandag ng ahas na ito, ang kasalanan na nagdudulot ng kamatayan. Pero salamat ho, Panginoong Hesus, sapagkat inako mo ang kasalanan na para sa amin, ang kaparusahan na para sa amin, inako mo pong lahat. Nung kayo ay itaas, nang kayo ay ipako sa krus ng Kalbaryo. Kaya kami, Panginoong Diyos, ay sama-samang dumudulog sa iyo, inaalala muli ang sakripisyong ito, sakripisyo dahil sa iyong matinding pag-ibig sa amin. Kahit hindi kami karapat-dapat na ibigin, kahit hindi kami karapat-dapat na iligtas, pero it is your nature, Lord God, to love us. It is your nature, Panginoon, na iparamdam ang kagandahang loob mo sa amin, Panginoong Diyos. Kaya itong mensahe na to, Lord God, lagi naming aalalahanin, lalong-lalo na ang aplikasyon sa buhay namin, na lagi kaming mananampalataya sa iyo, Panginoong Hesus. At kasabay nga po nito, Panginoon, sa mid-year fasting na gaganapin namin, mula Martes hanggang Huwebes, at sisimulan namin bukas sa online huddle, at tatapusin namin sa Friday ng worship night, Panginoon. At itong papel na ito, at yung mga maggagamit sa YouVersion, at iba pang pamamaraan, Panginoon, idinededicate po namin sa iyo. Itinatalaga namin ang lahat ng ito sa iyo, Panginoong Diyos. Kaya ang aming panalangin, Lord, number 1, katagpuin niyo po ang bawat isa sa amin. Ayaw po naming madagdagan lang ng kaalaman. Gusto naming maranasan ka, Panginoong Diyos. Gusto naming maranasan ang kapangyarihan mo, ang pag-ibig mo, ang presensya mo, Panginoong Diyos. Nais naming maranasan ang kapuspusan, kaluwalhatian ng banal na Espiritu, Panginoon. Kaya Lord, katagpuin niyo po kami, Lord God, as we read, as we pray, as we study, as we meditate your word in all the messages, Lord God, na nakapaloob dito sa booklet na ito, Panginoong Diyos, at maging sa mga digitalized, Panginoon. Lord, at hindi lamang ito ang itinatalaga namin, kundi ang aming mga sarili, Panginoon. Ang aming isip, ang aming puso, aming katawan, ang aming kaluluwa ay itinatalaga namin sa iyo, Panginoong Diyos. Nang sa gayon, sa aming pagharap ay tunay na maging handa kaming makinig sa mensahe mo upang sa aming paglapit sa iyo, handa kaming sumunod sa mga utos mo, Panginoong Diyos. Sapagkat baliwala ang lahat if we are unwilling to hear your word, to obey your word. So Lord God, change us, transform our hearts, make us humble, Lord God, to follow you, to follow your word. We want to meet you, Panginoon. We want to encounter you. We need your presence, Lord Jesus Christ. Katagpuin niyo po kami kung kami ay titingin sa iyo, kung kami ay tatawag sa iyo, Panginoon. We dedicate this fasting, this booklet, and of course, aming mga sarili sa iyo, Panginoong Diyos. At umaasa po ako, Panginoon, mula bukas sa online huddle, sa 3-day fasting, at hanggang sa worship night, Panginoon, magkakasama kami na aalalahanin ang pag-ibig mo. Magkakasama kami na magpapasalamat dahil sa kabutihan mo. Salamat ho, O Diyos, sa iyo ang karangalan, kapurihan at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Amen.